Tama, mabait. Hindi siya fake news guys, mabait nga. Hello, magandang gabi. Ako nga pala si L2. Kamusta kayo? Kamusta yung pagdarasal ninyo? Ngayon sa ating School of the Word, ang tema natin ay Go and Make Disciples. Last film showing, napanood natin si Desmondos na tinutulungan niya yung mga kasamahan niya na nangangailangan ng tulong para makabalik sa kampo nila upang tulungang gumaling at makaligtas. Isa siyang mabuting ehemplo ng isang disipulo. Ikaw, anong handa mong gawin bilang disipulo ni Kristo? Sa pagbasa natin galing sa Matthew 9, verse 36, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Nung nakita ni Jesus yung mga taong nagtitipon-tipon, nalaman niya na may mga pinagdadaanan sila. Para silang tupang walang pastol. Ikaw, para ka bang isang tupang naliligaw na nangangailangan ng pastol? O ikaw yung pastol na tumutulong sa mga tupang naliligaw? Gusto ko lang i-share yung experience ko nung outreach program. Hindi pala siya basta mission na pag natapos ay wala na. Patuloy pala yung lesson na makukuha mo sa iba't ibang mission na mapupuntahan mo. Isa pala ito sa pagsunod kay Jesus sa ilang beses na tinatawag niya tayo. Hindi natin ito naririnig gaya ni Samuel na 4 times siyang tinawag ni Jesus at sa pang-4 na tawag siya sumunod. Itong mga bataan na kagaya natin ay kailangan nila ng taong tutulong sa kanilang mapakinggan ang mga salita ni Jesus at ang ating mga personal na experience na nakatulong mismo sa atin na mas lumalim pa ang ating mga faith sa Kanya. Kita naman natin kung ano ang kailangan ng society natin ngayon. Let's help each of one and bring them back to the Lord. Ipa-feel natin yung pagmamahal na nararanasan natin kasama ang Diyos. Gaya ng nararamdaman natin. Let's build up our word of love. Tayo ay mga disipulo ni Jesus. At si Jesus ang nagpapalaganap ng mabuting balita at tumutulong sa kapwa tulad ng nakasulat sa Isaiah 61 verse 1 to 2. Dahil gusto kong ipaalam ang mabuting balita sa naghihirap upang aliwin ang mga wasak na puso. Sino ba dito yung wasak na puso? Ay, parang salita. Upang ipahayag kalayaan sa mga bihag, palayain sa mga nakakulong at ipahayag ang isang taon ng paglinap ng Panginoon. Tulad ni Jesus, gusto kong tulungan ng mga taong naghihirap pero wala akong pera. Sa kanilang pasanin at ang mga broken heart. Basta wasak na puso. Upang hindi mapuno ng hatred ang kanilang hatred ang kanilang mga puso. At dapat ang puso nila ay mapuno ng pagmamahal. Paunawa sa kanila na kamahal-mahal sila. Yung may nag-aantay sa kanila at handang umunawa at yumakap sa kanila. Ikaw, kaya mo bang tulungan yung mga taong may matitinding kinakaharap? Itapon na natin yung mga tampo at pagmamataas dahil hindi lang tayo palagi ang nangangailangan. Mas may mga taong nangangailangan pa ng pagmamahal. Ikaw, kanino mo ba handang ialay ang pagmamahal mo? Kay Norman Black?
Huwag mong sarilihin ng natutunan mo. Listen to the cry of the world and the cry of the poor. Matuto tayong tumingin sa kapaligiran kung ano ang kailangan nating gawin. Paano ba natin matutulungan ng mga taong nangangailangan? At paano ba natin sila tutulungan bumalik sa liwanag? Keep being light to others to come back to the well of life. We need to leave our comfort zone to know ourselves. Salya lang mga kapatid. Let us cross to the other side. From Matthew 4, verse 35. Hindi siya yung sinisigaw lang ng mga deboto kapag gusto nilang itulak ang poong Nazareno. Pero ito rin ang nag-aayos ng daan para mapadali ang way ng pupuntahan ng mahal na Nazareno. Salya tayo. Si Father Jaime Bonet, ang founder ng Bourbon Day, ay isa ding disipulo ni Kristo. Binigay niya ang kanyang buhay para mag-evangelize at tumulong sa marami at isa na tayo sa mga bunga nito. Because I want to collaborate with my entire body, entire mind, heart, and strength in the most effective way for the redemption and liberation of all people. I want everyone to be saved and come to the knowledge of the truth, that all may be freed from every kind of slavery. Ikaw ba? Gusto mo bang maging disipulo ni Kristo? Mag-evangelize? We can talk with Jesus. Why do we want to evangelize? Maaari tayong makipag-usap kay Jesus tungkol dyan at linawin ang ating dahilan kung bakit gusto natin maging disipulo ni Kristo at gawin ng mga misyon bilang Bourbon Day. Kung may question, ano ang parte ng pagbasa sa Matthew 9 verse 36, Isaiah 61 verse 1 to 2, and sa Matthew 4 verse 35? Or sa guidelines, ano ang naka-struck sa iyo? Bakit? Number 2, anong mensahe sa iyo ni Jesus at paano mo maisasabuhay yung pagiging disipulo at evangelizer?